up mga kamimis? It's me, Michelle Bennett, your Iron Lady, at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Larga Na Podcast, episode 21, at kasama natin ngayon si Sir Honey Yu. Ayan ang ating special guest for today. Magandang umaga po sa lahat ng Kalarga Na. Huwag niyo pong kalimutan parating panoorin ito napakagandang show. Yes, ayan. At syempre, bago natin ituloy ang usapan natin with Sir Honey Yu, pakita muna natin kung anong mga upcoming events sa Manila Arena. Ayan, ang magkakaroon tayo ng 2025 Master Breeders' Cup dahil nasa finals na tayo or pre-finals. October 24 po yan sa Friday. At syempre, ang ating grand finals, October 25. Kaya huwag niyong kakalimutan pumunta sa Manila Arena dahil wala na pong entrance dyan. Kaya abangan nyo na at pumunta na kayo. Abangan nyo na ang mga idols nyo. Manila Arena po yan. At syempre, and of course, alam ko, ready na ang lahat dahil gustong-gusto nyo sa 1 ton ng ating masa. 'Di ba? Lagi na yan dahil alam ko gustong-gusto ng mga masa natin na makasubok ng kanilang mga alaga sa Manila Arena. Kaya ito, pinagbigyan tayo. Meron tayong 1 event, ulutan yan. Sa every, 8,000 per win. This will be starting October 19, every Sunday na. So, ayan. 2 machine at 1 traditional. Gustong-gusto niya yan. Alam kong gustong-gusto ng mga ating mga players yan. Kaya 4 wins, 1 entry name, may jackpot pa, 50k sharing. Yan, puntahan na kayo. Paghandaan nyo na yan. Every Sunday yan after starting October 19. At syempre, meron din tayong double down, 2 hits naman yan. Every Monday, no entrance fee. Ang ating premyo dyan, first champ, 60,000, second to 9th champ, 50,000. At ang 10th champ, 60,000. 11th to 20th champ, 40,000 each yan, guys, ha. 21st to last champ, 30,000 each. So, kada champion yan, hindi yan sharing. Kaya ano pang nihintay nyo? Kasi 1 million more ang ipapamigay dyan. 5-5. Parking, free pahingahan ng ating mga alaga. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready nyo na ang mga alaga nyo sa Manila Arena. Double down, 2 hits. Ayan. Every Friday naman, 2 hits pa din yan. Every Friday, no entrance fee. Ang papremyo naman dyan is 1 million more pa din. Kasi ang first champ is 60,000. Second to 9th, 50,000. 10th champ, 60,000. At 11th to 20th champ, 40,000. 21st to last is 30,000 each. Ayan po ay bigay agad. At syempre, meron pang 5,000 na premyo pag isa lang ang So, kahit hindi maulot lahat ng dala ninyo, kung isa lang kada entry ang napalaban, meron ding 5,000 na premyo para sa inyo. No pot yan. At syempre, minimum bet natin is 5,500 only. Kaya, napakaganda ng ating papremyo sa Manila Arena. Free parking yan. Hindi kayo mag-alala sa mga pagpaparkingan nyo at napaka-safe ng parking dyan. At syempre, free ng pahingahan ng ating mga manok. Ng manok hindi ng mga handlers. At syempre, ayan naman ang meron pa tayong upcoming events dito sa ating Philippine Breeders Festival. Ayan. That will be December 19, 20, and 21. Kaya aabangan nyo ang mga ating breeders na sobrang lagi makikita nyo sa Manila Arena. Ayan, nandyan sila Sir Honey Yu, sila Sir Paolo Malvar, at madaming-madami pa tayong makikita ng mga breeders natin dyan. At kaya huwag nyo kakalimutan, December 19, 20, and 21, Philippine Breeders Fest po yan. Kita-kita tayo dyan, nandyan din ako. At syempre, mabalik tayo sa ating special guest for today, si Sir Honey Yu. Ayan, Sir Honey Yu, baka gusto nyo munang batiin yung mga fans nyo. Alam kong napakadami nyong fans. Magandang umaga pong muli sa mga ating taga-subaybay at ganoon din sa mga naniniwala sa aking mga palahing manok. Yan, di ba? Sir Honey, nagtataka lang ako kasi before. Gusto ko lang malaman kung talagang original name mo po ba yung Honey? Yun ang nickname ko since pagkabata. Kasi kami 6 na magkakapatid, puro lalaki. Kagustuhan ng mother ko na magkababae, lalaki pa rin lumabas yung bunso. Ako yun. Kaya binansagang Honey. Nakalakihan na ng lahat ng Honey. So ano po yung original pero ang name? tunay na pangalan ko is Hanson. Hanson. Hanson Yu. Di naman pala nagkakalayo, no? Hanson Yu sa Honey Yu. Gusto ng mami mo, girl. So, puro lalaki. Lalaki kami 6 magkakapatid. Kaya ginawa ka na lang lahat na Honey. Lahat Lahat
Lahat kayo nasa sports natin, hilig niya Oo. talaga. And Lahat players. parents nyo din po ba? Players No, natin? hindi. Nakagisnan ko yung hilig ko sa ating sports do sa lolo ko. Yung lola ko dati sa probinsya, yun, marami rin siyang alaga. Saan ang province niya? Sa Marinduque. Ayun ang sa Doon ako Marinduque. nag-start. So, lolo mo ang Yung lolo ko naging nag-influence inspirasyon. sa... So, parents, hindi, daddy, Oh, mami, wala. hindi. Tapos lahat kayo talaga as magkakapatid na Mahilig. influensyahan. Mahilig. Ever since. Ayan. So, Pero ako yung talagang pumasok sa breeding. so sa anim na Ako rin kayo, yung nag-aalaga. breeding at alaga. Sila, Ah, puro sama lang sa sama-sama. sa laro. So, kanina napag-usapan natin, sir, kung ang farm nyo kasi ngayon is nasa Lukban. Lukban, Quezon. Pero originally, Originally, nung una, nag-start kaming doon sa lugar ng father ko sa Pitogo, Quezon. ito. Pero ano lang yun, actually hindi pa talagang breeding yun nung una. Then, nung lately, nung makaisip mag-breed, sa Lukban ako naghanap ng place kasi ideal yung place ng Lukban. Kino-compare ko yung weather niya tsaka yung elevation niya 2,000 plus above sea level. So kino-compare ko doon sa mga magagandang breeding sites ng Bacolod and Zamboanga. Kaya doon ako napadpad. Lukban. Pero Ako originally, kaunahang nag-breed sa Lukban. sa Lukban. Okay. Tapos yung mga kaibigan natin, niyayaya ko doon, nagustuhan din nila. Maganda So kasi marami na weather. ngayon, dami na doon. Oo nga po madami na doon ng mga breeders natin na kilala na nasa Lukban. Pero hindi kayo talaga original from Lukban. Hindi. Saan kayo? From Marinduque talaga. Marinduque. Pero sa Lucena ako lumaki, Lucena City. Lucena ka na rin po pinanganak. Hindi, sa Marinduque. Marinduque. Doon lang lumaki kasi elementary to high school sa Lucena. Paano naman po nag-start na mahilig kayo sa sports natin? Well, nung bata pa ako, actually, nung elementary pa lang kami, yung kaming medyo mga batang pag bakasyon, pag uwi na Marinduque, elementary, pinakikilaman namin yung manok ng lolo ko. Kukunin namin, sasabi lang, hindi naman siya nagagalit. Tapos kumisan, binibit-bit namin, uso sa probinsya, gano'n lang ginagawa namin, bibit-bitin namin yung manok. Tapos pag may nakita kaming alpas, hahagisan namin gano'n. So, di ba before, syempre di ko alam itsura ng mga manok na panlaban before. Oo. So, anong difference niya from ngayon sa dating klase ng mga manok? Yung mga sa ano nyo? Well, yung ngayon, ang manok, mas scientific ang breeding, so mas gumaganda. Tsaka, siyempre, yung sa probinsya, madalang naman ang mga hybrid na manok doon. So, mga mistisuhin, ganyan. O, yun din naman ang mga kalaban mo eh. So, parehas lang. Pag nakakabili ka ng maganda-gandang manok, advantage ka sa labanan. Pero, yun, sa probinsya naman, actually, meron pa mga native na manok na nilalaban. Oo. So, paano po kayo na since from Marinduque kayo, di ba? So, paano nyo tinransition na mag-start kayo ng breeding sa Lukban? Well, Nag-start po ba kayo agad as Hindi breeder? naman, O laban? oo. After ng graduation, pagkatapos ng college, pag-uwi sa probinsya, tulong sa hanap buhay, maraming oras, kaya doon ako nag-start magmanok. So, ako nag-aalaga, ako nagkukondisyon. Pero mga bili-bili rin lang, hindi pa nagbre-breed. Tapos, Puro bili siya before. tapos nakaisip yung mga ibang winner, ganyan, breeding lang konti-konting, ganyan.
Tapos medyo nagkaloko-lokohan na buhay dahil sa nasobrahan ng pagkalibang sa manok. Hmm. So tumigil, dinispose lahat ng manok. So after a while, after a few years na medyo nakarecover, doon uli nakaisip mag-breed na ng tunay, ng seryoso, way back 1999. Doon ako nag-start sa Lukban Doon ka na nag-start mag-breed ng ulit. tunay na breeding. So Pero before, pero maliit din lang volume kasi pansariling gamit Maliit. lang. so before sabi niyo sir, natigil kayo Mm. dahil yung nagka-negosyo kayo tapos Napabayaan. medyo napabayaan ang negosyo. Ano po yung negosyo niyo before? Fishing, pangingisda. Hanggang ngayon, active yan or hindi? Meron pa rin. Meron pa din. So, fishing kayo Mm. sa Marinduque Sa- yan? Lucena na ngayon. Lucena na ngayon. Tapos, natigil kasi medyo naloko sa pag-aalaga. Napabayaan dahil mas focus sa manok. Mas naging focus sa manok. So, ano naman magiging advice mo sa mga viewers natin tungkol sa ganyang ano? Well, masaya tong ating libangan. Wag lang tayong masyadong madidiin. Kailangan mayroon tayong control. Kasi actually marami nga nagtataka sa akin, sabi niya, mas mahal pa daw ang benta ko ng manok. Mas mahal pa yung manok ko kaysa sa tinataya ko. Mm. Ang katwiran ko naman, ang gusto ko, makita ko yung manok ko na nananalo o nakita ko magandang performance. Hindi naman yung para sa So, makita mo lang na manalo, masaya ka na. yun ang nagbibigay ng kasayaan sa akin. So yun nga sinasabi natin sa sports natin, sir, hindi kinakailangan na talaga focus sa. So, meron talagang instances na, yun nga, sabi nga ni Sir, mahal nga ang presyo ng manok niya. So, business side. Nasa business side, hindi nasa sugal side. Oo. Kasi kita nyo nga, na kanina, kwento ni Sir tungkol dun sa ano, medyo napabayaan yung negosyo dahil sa sugal. So, hindi rin kagandahan kung talagang puro sugal. So, balance dapat, Sir, no? Balance. And, ayun. So, move on tayo dun sa nakwento nyo before. Kanino kayo kumukuha ng mga pang-show nyo? Mga pang... Yung before, Before ka mag-breed talaga. may isang kaibigan kami dati pero wala na siya ngayon. Si Henry Lau, taga Kalibo, Aklan. Kalibo, Aklan. Sumikat siya dito as handler sa Rolligon before, nung bago pa yung Rolligon, kasi kata ng Rolligon. Doon namin nakilala at siya nagbibigay sa amin ng manok. Na maayos naman mga manok na nagamit noon. So, may mga na Pero wala preserve. man akong familiar nun sa mga bloodlines. Wala kaming pakialam sa bloodlines. Basta bilay. manok yun. Basta bilhin. Hindi nyo Oo. pa masyadong familiar Laban kung lang. anong Oo. bloodline. Walang pakialam sa bloodlines. May mga not until piniserve ka. mag-breeding. Wala na. Wala na. So, after no, nag-focus kayo sa breeding mga way back 99 ako nag-start. Oo. Sa Lukban na to. Mm. Kanino kayo nag-start kumuha ng mga materials nyo, breeding materials? Well, yung pinag-umpisahan ko ng breeding materials is galing kay Red Game Red Farm. Game Farm. Tsaka doon sa kaibigan ko sa Dagupan, si Romitan, pero hindi na siya nagbre-breed ngayon. Nag-migrate na rin siya sa US. So, doon nag-start yung mga breeding materials namin nung una. Doon nag-start. Tapos, nakilala naman tayo nung first time na lumaban ako sa sumali ako sa World Slasher na may nag-finance kaya ako nakasali kasi hindi ko kaya lumaban pagka walang financer eh. So first time na laban, unang laban naka-champion. World Slasher? Mm. Wow. So, 2004. breeding mo na yan? Breeding na. Ano? Mula na mag-breed ako, lahat ng hinahawakan ko puro breeding na lang. Hindi na ako
naglalaban ng ibang manok. So, sa breeding, nagfo-focus kayo sa breeding lang or pati sa laban? Focusan nyo din? Well, sa laban, most talaga sa laban. And nung nag-breed ako, siyempre, focus din para pero as backyard naman nung nag-start tayo, siyempre, lahat naman nag-start sa maliit eh. So, as backyard, yan, nakaka-produce lang sa isang taon ng mga around 100 plus, ganyan. Madami na nga po yun para sa backyard eh. So, yung unang laban, nakapanalo. Tapos sabi ko, talagang nila, tsambarin lang naman, siyempre, swertehan lang yan eh. Naniwala lang ako doon sa ganda ng linyada nung naulit nung 2008 using the same bloodlines. Ayan. Napag-usapan na agad natin yung bloodlines. Alamin natin ngayon kung ano yung bloodline na ginamit niyo Actually, yung mga ginamit ko nung araw is mga sweaters. Tsaka yun, yung may Boston Roundhead ni Manong Lance. Meron din akong Lazy Roundhead from Carrie Gilliam nung araw. Tapos Maclean Hatch from, yun nga, yung galing sa kaibigan ko sa kay Romitan. So, yun yung mga pinag-umpisan. Kasi dati, lahat ng manok ko, puro pula. Wala akong off-colors na manok. Before. Dahil naniniwala ako ng araw na yung mga pulang manok mas matitibay kesa sa mga off-colors. Kasi ang nila is, ayon din naman doon sa mga scientific. Sa mga na nababasa natin sa magazine from US na nung araw kasi may mga magazine pang lumalabas na mas matitibay talaga yung mga pula kesa sa off-colors. So, doon tayo nakafocus. Pero nabago yung pananaw nung mauso dito sa atin sa yung stag. Kasi nakita kong advantage nung pag off-color, most of the time, ginigirian. And nakakauna sila, malaking bagay. Doon ako nag-start na mag-try mag-alaga ng, well, actually, nung una, yung puti, na yung nakilalang honey white, brinid ko lang siya as pangkulay. So, pangharap, pang-break, ganyan. Para during masanay. Conditioning para masanay. Pero yung brinid ko, nung ini-spar namin lagi, doon sa mga panlaban kong pula, lagi nilang tinatalo sa spar. Binubugbog. Sabi ko, subukan ko kayang ilaban to. Trinay kong ilaban sa Pasay anniversary 8. Nagulat din yung mga tao pagpasok ko sa Rueda. Pag full show ako ng white. Elimination. So, kasi yun, first time na makita nila ako ng puti na manok Kasi puro pula talaga. Oo. Try. Unang lab, hindi nakasugat sa ko. Nako, sablay talaga yata yung ginawa ko. Nagduda ka na agad. Tapos yung second, nanalo naman ng walang sugat. O sa ako nakabawi. So, yung third, actually, yung elimination 3 stag. Third break, pag break nila, nakita ko, siya may patama. Pero pag bagsak, siyang pilay. Dapa siyang ganyan. Sabi ko, nako, tapos. Talo. Sabi ko, hindi nakasakit yung sugat, yung palo ng manok. Pero, nung that time, kung inabutan mo pa yon, bata ka pa kasi. Yung kasador dati si Butchoy Ulano. So, sabi niya, ano pang inintay nyo? Dapa na yung manok ni Haniyu. Pass your paper na. Sigawan ng tao, ganun. Nagulat ako. Tumagal yung manok, tumibay. Nagpakita ng tibay. And last few seconds, nag-collapse yung kalaban, hindi na tumuka. Siya tumuka, nanalo ako. Wow. So,
natuwa ako, tinuloy-tuloy ko kasi nakitaan ko ng tatag. May ano sila. So, willingness. unlike kasi yung thinking na walang tibay eh. So, nabago yung pananaw ko doon. Pero yun Kaya nga yung tinuloy-tuloy sinasabi ko nila, yung... diba? Sa kaya- mga whites. Parang wala nga daw tibay pag mga off-color yung white. So, ano naman ang original na tong white? Actually, yung pinanggalingan nun is, yung isang kaibigan natin matanda magsasabi sa Lukban, Justice, pero hindi siya breeder. So, pinag-champion niya sa isang labanan, full show ng white. Kaya ako nagka-interest. So, nakabahagi tayo sa kanya. Yun ang breeder natin na yun yung pinadami natin. Pero, pag tinatanong ko ang bloodline, dahil, hindi rin niya alam. So, tinatanong ko kung saan galing, ayaw din naman niya sabihin. So, totally blanco. Kaya pag may nagtatanong, anong bloodline? Sabi ko, hindi ko talaga alam. Pasensya na. Yung mga tao na nagbansag ng Honey White. Yun, nakilala siya as Honey White. Pero originally, binread mo siya for, pangulay. Pangkulay. Para sanay sila sa range. Para lang masanay. Pero lumabas na maganda. So, tinuloy-tuloy ko na. Paano mo siya naisipan i-acquire? In-acquire mo siya isa-isa or lahat kinuha mo sa kanya? Hindi, isa lang Yung ang nanalo. binigay niya. So, pangkulay lang naman eh. And yung mga manok ko dati nung una, puro sweater. So, pinasok ko lang sa sweater na iba't ibang family. Nung una, isa lang. Tapos nung nagustuhan ko, trinay ko sa iba't ibang family para dumami. Tapos nung makakuha na ako ng 7/8, sila na pinagbangga ko white to whites na. White to white. Yan ang naging creation ng Honey White. Mm. Pero sir, mas nakilala ko kayo before sa bloodlines ng Brassback. Yung brass back. Bigyan mo naman kami ng konting background regarding dun sa Brassback mo. Paano mo siya nabuo or kung bakit naisipan mo siyang gamitin. Magandang storya niyang brass back na yan. Kasi yung galing kong pure na Boston Roundhead kay Manong Lance, after so many years na binibreed ko, nag-throwback ng brass back, isang brass back na stag. Nagustuhan ko, ang galing. Pero, pandak. So, siyempre, uso na masyadong pandak, hindi natin magamit sa laban. So, humingi ako ng payo kay Master Breeder, Manong Lance. So, nung kausap ko siya, honey, anong problema mo? Sabi ko, may lumabas sa aking brass back doon sa Boston na galing sa'yo. Sabi niya, normal yan, may lumalabas talaga. Anong problema mo? Sabi ko, magaling yung manok, gustong gusto ko. Kaya lang pandak. Hindi ko magamit sa derby. Hingi sana ako ng payo. Sabi niya, simple lang naman yan. Kasi marami na rin naman talagang lumalabas na brass back doon sa mga manok na galing sa akin. At marami na rin tayo mga kaibigan na sumubok mag-breed. I-breed yung brass back. So, ano maipayo mo, Manong Lance, para mapakinabangan natin? Ang payo ko sa iyo, kalimutan mo na yan kasi wala nagkaigid doon sa mga sumubok. So, Inabangan ko talaga yung sasabihin niyang payo. Akala ko seryoso yung payo na sasabihin niya. Hindi. Actually, seryoso naman talaga yung sinabi niya yun kasi yung mga kaibigan niya na nag-ano rin sa kanya, wala talaga nagkaigid kaya walang naglalaban ng brass back. Paano walang nagkaigid? Pero, ibig sabihin, hindi nila mapatangkad siguro or anything. Well, actually, yung sa akin naman, dahil nagustuhan ko, trinay ko lang, katulad nun, may kaibigan akong madikit kay Manong Lance, puro manok din ni Manong Lance ang gamit ng materyales. May tumapon din sa kanyang brass back, pero hindi sila interesado. So, nag-acquire ako sa kanila. Maganda-ganda sukat. Hindi rin, mababa rin, kaya hindi rin niya ginagamit. So, nung pinag-cross ko sila, actually, same bloodline naman. So, ganun,
pandak pa rin, kumisan may lalabas na mataas isang kaliskis, ganyan, medyo nag-improve ng konti. Hinahanap ko yun para yun ang itratry ko next year. Yun naman ang ibabalik mo. Oo. So, kunting tiyaga lang, 7 taon, lumabas yung magandang sukat. Grabing tiyaga. Tapos, nung magkita kami ni Manong Lancy sa expo, nagulat din siya. Sabi niya, ganda na nasukat ng brass walk mo. Ayun. So, inakwento ko sa kanya, tuwan-tuwa siya rin sa akin. Sabi niya, tiyaga mo. Yung tiyaga talaga. Kasi isipin nyo 7 years. Kaya sa mga viewers natin dyan, dyan nyo makikita talaga yung paghihirap or pagsisikap ng isang breeder para lang mapalabas yung isang bloodline na talagang gusto nilang i-develop. Pero ngayon kasi napakabilis na mag-breed kasi yung mga breeders natin before na sila ang naghirap, na-acquire na natin yung mga breeding materials. Yes. As is na, maganda na, Oo. may fight na, andun na yung kulay na gusto mo, andun na lahat. Paparamihin mo na lang. Yun nga rin yung sinasabi ko rin kasi mula nung mag-start yung ating World Game Polo Expo, pahigpit din ang labanan kasi huwag mong mamatahin ng mga yung sinasabi nating backyard dahil magaganda na lahat ng materyales na ginagamit nila. Magkakatalo na lang sa upbringing ng manok kung napalaki mo ng healthy ang manok mo o hindi. Kasi pagka hindi lumaking healthy ang manok mo, yung sisiw, medyo maliit ang tsansa mo sa labanan. Kailangan talaga lumaki, at least sana lumaking hindi nagkasakit. Yan. So, importante talaga yung environment din ng sisiw. Kung malinis or madumi para hindi sila maging sakitin. Tsaka may area sila na para makaikot sila na maganda. Ikaw ba, Sir Honey, pagdating sa sisiw, gumagamit ka po ba ng antibiotics agad? Ako, as much as possible, iniiwasan kong mag-antibiotic. Hanggat kaya ng manok na walang antibiotic, mas mabuti para sa akin. Mas gusto ko, importante lang yung complete vaccine. Complete vaccine. Tapos medications na, nagbibigay ako ng antibiotic pagka nag-vaccine kasi para suporta sa kanila. Yes. Pero most of the time, vitamins. Most of the time, vitamins. So, before kayo mag-bakuna, nagva-vitamins muna din kayo. So, ano yung usual na ginagamit nyo rin na vaccines sa farm? Common vaccines lang naman yung B1, Lasota, tapos yung Nagmamarex mga ganun. Ayoko na Marex. Kasi, yun din naman ang rekomenda sa akin ng aking vet. Hanggat maaari, kung wala namang symptoms ng Marex, iwasan yung Marex kasi nag-introduce ka ng bagong sakit . Kung healthy naman yung lugar mo, wala naman sakit, huwag ka maglagay. Instead na pagka naglagay ka pa, magiging problema mo pa siya ngayon. So hanggat maaari, wala. So, hanggat maaari, walang Marex. Pero, sa ibang klase ng vaccine, like may mga fowl cholera, yung mga ganyang vaccine, kompleto lahat. Kompleto naman. Kung ano yung ano. Pati yung mga boosters. Actually sa medication, sa gamot, hindi ako masyadong particular . Iniaasa ko na sa vet para mas sigurado. Pero pagka yung mga sisiw na nagkakasakit na hindi nakuha sa isang bigay ng medication, kailangan na nating i-sacrifice ikal. Kasi hindi rin sila magproproduce ng maayos pagdating ng labanan. Okay. So, ano ang feeds na usual na ginagamit nyo sa mga sisiw nyo? I'm using Integra, BMEG. 1, 2, 3 yan, diba? Integra 1 to 2.5. 2.5. Ang 3 ata ang... Tapos 3. Ayan. So, alam ko, kayo, BMEG endorsers kayo. Pwede nyo silang batiin ngayon. Pwede nyo silang pasalamatan. Nais ko magpasalamat sa BMEG family sa pagtitiwala sa akin. Asahan nyo na magbibigay ako ng full support sa ating pamilya. Yan. O, parang recently nagkaroon kayo ng BMEG Endorsers Cup sa Kawit Arena. Yan. Sa Kawit.
Sino ang Oo. nag-champ doon? Hindi ko matandaan. 4 yung nag-champion doon. Pero ako naka-runner-up Wow. using full show ng ating Black Boston. Black Boston. Yan yung mga Yun yung throwback ng nung brass back. Boston Red ni Manong Laseo, yung mga brass back. Ilang stag nga po yun yung sa BMEG endorser? Parang 11 stag ba yun? Ano ba yun? 8 yata? 8. Endorser. Oh, pero wala naka-perfect kasi masyadong mahigpit talaga yung Mm. labanan. So, ang nag-champion, alam ko, 4 yata, tapos 7 points. Ang daming Tayo tao naman nun 6 points. Oo. Kita ko yung mga videos ng pagbitaw nyo ng mga manok. Ang dami din endorsers ng BMEG. And of course, si Sir Honey Yu from BMEG. And satisfied naman kayo sa products ng BMEG. Matagal ko nang ginagamit yan, even before pa ako mag-endorse. Actually, hindi pa naman uso nung araw yung endorsement, nung wala pa yung Game Ball Expo. Hindi pa ako serious breeder. BMEG na rin talaga yung gamit ko before. So hindi ka pa Pero wala talaga, pa yun yung Integra nun, yung normal feeds lang nila para sa mga poultry, yung, di ba, nung araw ganun lang ang gamit eh. Ang maintenance dati, ginagamit pigeon pellets ang tawag, pigeon pellets. pangkalapate, pero sa manok ginagamit. Yun ang gamit na feeds before. Mm. So, since matagal na nga kayo, sino ang pinakamagaling na breeder sa industriya natin para sa inyo? Well, napakaraming magaling na breeders din sa atin eh. Pero ang in-idolize ko talaga before is number 1 si Mang Boy Primalyon. Tapos yan, si Manong Lance de la Torre. Yan. Sila yung talagang hinangako. Richard Bates. Richard Bates. Bates Black. Yung mga Bates Black before. And since naman, focus din kayo sa labanan, sino naman sa mga kasamahan natin sa industriya ang pinakaayaw mong makalaban? Well, ako as a breeder, para matest ko yung manok ko, mas gusto ko kung pwede makalaban ko kasi yun yung pinaka-top. Kasi yun yung ang ugali ko kasi katulad nun, yung nabanggit ko kanina doon sa mga whites, di ba? Ang plano ko lang is pang kulay, pero since nagustuhan ko, I don't test my breeding sa mga maliit na labanan. Gusto mo sa malaki yan agad? Doon ko agad dinala sa big event. Kaya marami nagulat. Ang katwiran ko kasi para at least matest ko talaga kung pwede ko siyang gamitin. Mas gusto ko, mas na-challenge ako pagka big event na doon ako magte-testing ng bagong bloodline. Pero if ever, kunwari sa isang labanan, sino sa isa sa kanila, isa lang, kahit isa lang, yung ayaw mo talaga makalaban yung, at hanggat maaari na maiwas sa manok niya? Well, never ko kasing inisip na mag-request ng no fight. Not unless sa mga kaibigan ko. Puro kaibigan lang. Pero hindi dahil sa takot ka sa dahil manok sa manok. Kasi yun nga, gusto kong itest yung bloodlines. capability ng manok eh. Wow. First time yan dito sa Larga na sumagot nang wala siyang kinakatakutan ng kalaban. Ayaw niya lang makalaban niya yung Pero kung titingnan mo yung actually, logic kahit yung kasi. sa World Slasher Cup, siyempre lahat ng breeding materials natin galing US. Pero ako mas tuwan-tuwa akong kalaban yung mga Amerikano. Bakit? Meron kayang dyan? Ano yung logic behind it? Well, number 1, siyempre nakakakita ko meron tayong advantage. Kasi yung manok natin dito, yung sa kanila, it's Fly either pa, kung no? bagong dating, siyempre, Stress. iba yung stress ng biyahe. Although, siyempre, iba rin yung talent nila. And yung mga manok natin panlaban dito, dinidevelop natin sa klase ng laban natin dito eh.
Yung iba naman yung klase ng labanan din nila, hindi katulad ng labanan dito sa atin. So, tingin ko may advantage tayo sa Kaya laban. mas Oo. preferred mo sila. Even yung mga galing sa Indonesia, Malaysia pag lumalaban dito. Iba knives nila eh. Oo. Tsaka yung fighting style nila iba eh. Oh, iba yung fighting style. Pero, di ba, recently, parang may nag-champion din na American dito. Iba yung mga station nung laban, panglaban nila. Oo. More on low stations Oo. sila. Na medyo kinakantsawan ng mga Pinoy. Eh, yun lang talaga. Pagka para sa pagswerte mo, swerte mo. Pero sa tingin nyo, may advantages ba kung low station, high station, regular Well, station? ako kasi, ang pili ko rin ng manok, ayaw ko rin ng masyadong mataas. Gusto ko yung hinukod na tinatawag. Huwag naman yung pandak. So, ano kasi yan eh, mas solid pumalo. Yung mga low station naman, yung katulad nung nag-champion na binabanggit mo, well, kung napanood mo yung mga laban niya, napag-unahan, nakakaganti lang sa baba. Nakakadakot lang. Dahil kasi pag masyadong high station, yung balance nila pagbagsak hindi ganun Maganda. katatag eh. Mabagal ang movement nila sa baba. Maganda lang silang tingnan, Pang show. tsaka yung pag nakasira sa unang akyatan. Sa taas. Pero kasi yung isang lipad lang yan, tapos lahat sa baba na eh. Oo, totoo. Kaya ako, ayaw ko rin ng masyadong pinalilipad ng mga manok ko. Kung na-observe mo yung laban lagi nakatigil. Mga stationary. Kasi ang idea ko is gusto ko mas matalino. Mas gusto mo kaysa sa mga palo ng palo, no? Yung mga multiple shufflers. Tsaka kasi yung may kaibigan ako, may kumpare ako na maganda nga yung manok natin, pero masyado silang kumpante. Puro ganda. Puro ganda. Tapos gusto nila lagi pinalilipad. Ang katwiran ko kasi sa liparan, pag pinalilipad mo manok mo, kahit Tagalog kaya kang patayin. Kasi yung mga, kung mapapansin mo, mas hybrid manok mo, mas mababa lumipad. Mas maraming crosses ang manok mo, tumataas ang lipad. Pero nawawala ng power, nababawasan ng power. So, pag gusto mo sa taas maglabanan, medyo tsambahan iyo akin. Hindi katulad ng pag sa baba na patalinuhan ng manok. So, paano yun sinasabi niyo, sir, kanina, crosses? Paano kung sweater? Well, technically, pa rin siya, parang pure pa rin siya kasi isang bloodline eh. Isang bloodline pa din. Puro sweater pa din siya. So, pag sweater sabi to natin, hatch, ganyan. Sweater hatch, tapos papasok mo ng kelso, yung mga three-way cross. So, mas ganun. madaming cross. Mas maangat, malalakas lumipad. Pero, mahina ang power. mas nawawala yung power nila at saka yung tibay nila mas hindi ganun katatag. So, for sure, mas Yun yung nilalaban mo observation ko. straight lines mo. Or- Mas madami or kang panlaban pure. na straight lines or pure. Compared sa crosses. Pag nag-cross ako hanggang two-way cross lang. Two-way cross. And so, yung mga kapatid mo, kasama mo nung BMEG endorser din, sila Armin Yu tsaka si Nolly Yu? Well, hindi sila nagpasyal, pero yun. Endorser din sila sa Hindi. breeder. Nagbre-breed na rin sila ngayon ng Wow. sarili nila. Ikaw nag-influence. Kasi, meron silang gustong ipabreed sa akin na hindi ko gusto. Pag hindi ko kasi gusto, siyempre, pag hindi mo gusto isang manok, ang hirap Walang i-breed gana. eh. Wala kang Diba? gana galawin eh. Oo. So, meron silang gusto na hindi ko gusto. Dahil ayaw ko i-breed, nag-breed sila. Anong bloodline yun? Bulong mo na, anong bloodline yun? Wala rin, mga sweaters din na, Bakit naman di mo gusto? hindi kasi ako mahilig sa masyado maraming bloodlines. Yung brother ko gusto testing ng sari-saring Iba-iba. bloodlines. Ayaw ko ng maraming bloodlines Dumadami. Okay na ako sa
3-4 na bloodline. So, ang main bloodlines nyo, sir? Well, yung sweater nandun pa rin. Sweater. Well, yung Boston, yung Boston na original, yung pula, na ngayon, 2 na, may brass back. Ganon. Ano yung sweater nyo? 5K. 5K. Sige, Boston. Tapos? Tapos, meron pa rin akong lacy rounded. Tapos, yun, yung honey white. Yun yung mga main McLean. bloodlines. McLean, meron pa rin Yun ang McLean hatch mo naman. May black ka. Yung brass back na nga, yung Pagka throwback ng Black nag-throwback Boston. ng Black Boston. Ano naman yung pinaka-favorite mo na bloodline sa lahat ng breed mo? Sa ngayon, ang nakikita kong pinakang advantageous sa mga bloodlines ko, yung Black Boston, yung brass back. Kasi halos walang gumagamit ng ganong kulay sa Back. so Especially sa stag. halos ako lang. May makikita ko pa minsan-minsan pero napakadalang. Kaya very advantageous na talagang maraming ginigirian. And hindi ko alam for a fact na kung ano yung reason kung kilala mo si Dr. Buol na dati laging kalaban ni Patrick sa Even Hack. Si Doktor kasi ang kanyang manok dati kinukulayan niya ng itim. Ginagawa niyang black. Yung hair dye. So marami rin ako nakitang nananalo niyang manok na pag nagdating sa drug, I don't know bakit. Pag drug, kuminsan ayaw tukayin yung itim. Parang natatakot. Kasi di ba pag napansin nyo sa farm, sir, pag may dumaan na uwak, Maraming uwak. natatakot sila. Kasi dinadagit sila pag sisiw pa sila. So, alam ko, yun din ang ano ko na dahil nung sisiw sila, may trauma sila sa uwak. Takot sila. So, naging baka trauma sa kanila. Pag dumating sa drug, hilo na yan eh. So, baka nag-flashback sa kanila. Kaya kahit buhay pa sila, umaayaw sila. Or hindi nila tinutuka. So sa Bumabalik yung takot sa kanila. natatakot sila kasi kulay itim, no? Kaya Napansin actually ko din. marami akong nanalong ganong lap na ine-expect ko matatalo pero nananalo dahil hindi tumutuka yung kalaban gawa ng itim. Natakot. Kumbaga natakot siya sa kulay. Kaya yun yung mga advantages na gustong-gusto ko sa kanya. Yun. Number 1, ginigirian. Malakas siyang pumalo. So pagka Mabilis nakakasira siya sa una, kuminsan hindi na nakaka-recover yung kalaban, hindi nakakagante. And pag dumating naman sa puntong drug, maraming nananalo na ganong pangyayari na umaayaw yung kalaban. Or hindi man umayaw, ayaw tumuka. Ayaw tumuka. May kaya yan, sir? Sa tingin mo dahil sa bloodline niya or sa color niya? Kasi since nasasabi na nung iba, pagka off-color daw, parang mahina daw sa sugat or sa mabilis daw masaktan. Yung brass back ba, napapansin niyo yung ganong trait sa kanya or character? Well, kaya ako maintain din yung brass back dahil nakitaan ko siya ng tibay. Kasi yun ang number 1 na tinitingnan ko sa manok eh. Gusto ko may power, saka may tibay. Pag walang tibay, automatic tinatanggal ko. Hindi ko na tinutuloy ang breed. Kaya pag testing ko, talagang nag-try ako ng breed. Testing ko sa laban. Kailangan makitaan ko siya ng magandang performance, saka may tibay. Pag yung walang tibay, ayaw mo na. face out na agad. May bloodline ka na nakitaan na gano'n na hindi mo talaga nakusunadahan. Marami na rin ako na-try. Hindi mo talaga nagustuhan. Pag na-try ko, nakitaan ko ng hindi magandang trait, tanggal na. Ayaw. Sa tagal niyo, sir, sa industriya, syempre alam ko madaming beses ka nang nakalaban. At alam ko meron kang isa sa mga laban mo na sobrang memorable para sa'yo. Pwede mo ba kwento sa atin yun? Well, yun. Yung laban na yun nung kunento ko kanina, yung puti na nung trinay ko. Kasi talagang nakakatuwa kasi Di mo in-expect. off color eh. Tapos, yun nga, kaya nga sinabihan agad, ano pang inintay nyo? Sabi Pass ni your Butchoy. papers. Pass your papers na. Ibig sabihin, talo Tapos na yan. Wala na tapos pag-asa.
Kasi pilay na siya Oo. agad di ba? Pag unang Mm. bangga. Tapos umabot ng almost 10 minutes, nanalo pa siya sa tukaan. So, yun ang naging pinaka-memorable mo, yung Mm. white na yun. Yung white na yun. Yun yung oo. unang-unang sabak mo nung white Oo, Tapos doon mo unang na lap- Tapos, pala. oo. And ano naman yung natutunan mo tungkol sa sports natin? Well, itong sports natin, maganda, maraming natutulungan. Mm-mm. Marami ring nagkaroon ng hanap buhay dito. Although merong mga ibang, yun nga pagka yung hindi ka natuto mag-control, nawala ng control, merong nasisira. Pero majority, maraming natulungan. Lalo na sa breeding. Mhm. Nagkaroon ng hanap buhay. True. Correct. Even mga pamilya, kahit mga asa-asawa pwede mag-alaga ng manok eh. Mm-mm. And pwede nilang gawing hanap buhay. Kailangan lang marunong sila mag-control. Huwag gawing sugal. Mm. Huwag isipin ang sugal. Mm. So, ayan. Since Sir Honey, diba, Chinese, Mm. meron ba kayong ritual or pamahiin bago pumunta sa sabungan or bago maglaban, mga bawal? Well, ako walang hilig sa magano sa pamahiin. Although may pangyayari na nangyayari. Mhm. Actually, nung araw, ganun din. Maraming ayaw na may nakakasalubong na maglilibing. Mm. Pero hindi mo na maiwasan kasi hindi mo naman alam kung nasa kalsada eh. So, yung mga kulay-kulay nung araw, pero wala na, tinanggal ko na sa Mga certain kulay, Mm, certain mm. malas na kulay ngayon. Hindi ka Oo. naniniwala sa ganun. Mm. Mga favorite clothes. Pero although nangyayari, well, sa damit, certain na damit. nung yan. araw, yun. Pag nanalo tong damit, susunod yun ulit. Hindi na nilalaban. Hindi na nilalaban. Yung ibang Pero ngayon wala na. wala na. Mm. Bakit? Parang sa tingin mo, sasakit lang ba ulo mo sa kakaisip ng ganon? May relevance ba? Basta ang tinitingnan ko na lang lagi ngayon is yung performance ng manok. Mhm. Pagka nag-perform na maganda, ayan. Para Malapit sa swerte. pagka nakita kong walang palo, Alam kayo mo nang na. bahala dyan, iwan ko na kayo. So doon ka na bumabase, hindi na sa swerte-swerte Mm. ngayon, ganyan-ganyan. And syempre, marami kayong fans na breeders, aspiring breeders, at saka sa mga gustong magsimula or ating mga young breeders. Ano naman po ang maia-advise nyo sa kanila? Well, ang advice ko sa mga gusto mag-breed, pag nag-breed tayo ngayon, kailangan gumamit na tayo ng maayos na materyales. Huwag tayong manghinayang sa puhunan natin sa breeding material dahil napakamahal ng gamot, napakamahal ng feeds. Kung gagastos ka sa pagbe-breed na ang manok mo hindi mo alam kung anong bloodline o hindi mo alam yung kalidad tsaka yung quality ng manok, same lang gagastusin mo eh. Correct. Pareho lang ng gastos pero natatakot kang lumaban pagka ang manok mo hindi quality. Tapos pareho lang gastos. So doon ka na sa may quality. Na medyo may presyo. Pagpuhunanan mo ng konti yung investment, yung initial investment. Pag nakapagbenta ka naman, Babalik. sobra pa yung balik. So, kailangan mag-start sila Kailangan talaga maayos. sa magandang Mm, materyales na wag na nilang tipirin. Mm. Kasi madaming buyers or Well, actually, ganun din talaga ako kahit nung mag-breed ako ng start nun sa Lukban. Parang hirap na hirap ako ilabas yung puhunan eh. Ay, bibili ko pa talaga to. Pero worth it naman. nag-iisip ka pa. Kaysa yung nag-iisip lang ako na kahit ano tapos hindi ako buong loob na lumaban. Mas mabuti yung bumili ka ng maayos para pag napalaki mo ng maayos, hindi ka matatakot.
So, mas comfortable kang gamitin siya as materials. Magagamit mo din lahat ng offspring sa dapat. Hindi naman pati kailangang imported o napakamahal. Meron din naman tayong mga kaibigan na affordable ang price eh. Basta nakikita nyo, ang suggest ko lang, yung nakikita nyo nakikita nyo umi-score para at least alam nyo na yung kukunin yung manok, pwede nyo ilaban sa magandang labanan. Yung may kumbaga meron silang resibo ng pinaglabanan May nila. may track record. So mahalaga din pala sa inyo, sir, na kung bibili ka ng material sa isang breeder, gusto mo nakikita na lumalaban sila. Tsaka umi-score sila. Para actually meron yung Amerikanong na-interview dati na ayaw na lumaban din sa Pilipinas. Kasi sikat na sikat siya eh. Ang sagot niya, ba't ako lalaban dyan? Pag natalo ako, di masisira pa pangalan ko. Magstay na ako dito sa hindi na ako lalaban. Sikat ako. Sa tingin mo ba, sir, may difference ang imported bloodlines sa local? Sa atin dito? Well, karamihan pa rin ng ating mga kasamahang breeders talaga is umaasa sa imported. Actually, most of it kasi naman talaga import. And hindi mo wala sa nakakaugalian na nating mga Pilipino yung mahilig sa imported. mahilig sa imported eh. Kaya nga, 'di ba, yun nabanggit ko kanina, iba yung brother ko talagang. Ang dami pa rin imported na dumarating. Mahilig siya magpapadala. Tapos hindi naman masyado na sa breed. Nagagamit din na yung testing. Kaya lang, siyempre, sa observation ko, mas maraming hindi napapakinabangan kaysa napapakinabangan eh. Siya mismo pumupunta sa US, pumipili, or Hindi. pinapabili? Sa kaibigan. Yeah, kailangan kasi talaga. Usually, pag import, medyo hindi ganun kaganda itsura agad eh. Pag Meron dumating naman sa'yo dumarating na maganda. Pero, siyempre, kahit naman siguro yung mga local breeders natin dito, yung iba, merong nagbibigay ng hindi maayos eh. So, hindi natin maiwasan na ganun din yung dun sa imported. Madami nga pong ganyan. So, ayun nga. So, sa pagdating, marami din kasi tayong breeder dito na nag-i-import ng materials. Pero yung offspring, mga locally bred na, yun yung ina-out din nila. So, okay din naman yung gano'n. At least di ka nagagastos. Ang sa akin naman kasi is, once ka nag-import, katulad ko, bumili ako ng imported from Red nung una. Tapos, tinesting ko yung breed. Doon na ako naglalaro kung alin yung nananalo. Yun na lang ang i-maintain ko. Hindi naman kailangan maya ka magpalit, di ba? Try So, ng para iba't nakikita mo kung alin yung nananalo, i-maintain mo na yun. Para magkaroon ka ng signature line na ginagamit. Kasi pagka yung dating ka dating, wala ka madidevelop na sariling line. Yan. So, shout out naman natin, Sir Honey, yung ating mga followers sa ating YouTube. Ayan. Good day, sir. Sana ma-interview si Sir Manny Deleva ng MD Yuri Integrated Farm po. Salamat. Watching from Western Australia, Perth. Oy, social. O, di ba? Nasa Australia tayo. Hello po sa mga taga-Australia, sa mga kababayan natin from Australia. Pa-shout out mga idol, Sabon Idol TV. Sabon Idol TV. Very informative ang show para sa mga kapwa nating sa sports. Malaking kaalaman po sa bawat na interview nyo na mga idol natin. Watching here from Regina, Canada. O, di ba? Canada naman ngayon. Kanina Australia, ngayon Canada. And siya po ay from sa farm niya, Hammerfoot Game Farm from Talacogon, Agusan del Sur. Agusan del Sur, maayong adlaw sa mga tiga Agusan diha. Ayan, at syempre yung ating mobile platform, kung meron kayong phone number, Facebook account, page na pwedeng kontakin ng ating mga viewers para kung sakali gusto nilang mag-order ng materyales or ng mga pang... Ayun, yung Honey 888 Game Farm.
mahilig naman ako sumagot sa mga messenger, sa mga messages. Active si Sir Honey. Hindi ko naman sabing ini-snub yung mga messages sa akin. Pero nagtatrabaho pa rin ako, so may time lang na matagal ako sumagot. Pero pag nabakante, yun ang sinasagot ko yung mga inquiries. Very active. And gumagawa rin tayo ng sariling incubator, and yan. Yan, Boss Chicks Incubator. Ayan. So, pwede nyo i-contact sa mga gustong mag-order ng incubator, ang Boss Chicks Incubator sa 0933-826-9192. At subukan nyo ng incubators nila dahil ngayon nga breeding season. Napakahalaga ng may sarili kang incubator sa iyong farm dahil dati experience ko. Nagpa-incubate ako ng mga breeding ko. Alam mo anong lumabas? Bumalik sa akin, Sir Honey. Bantam! Ano? Nagulat ako pagbalik sa akin ng mga sisiw na pinahatch ko sa hatchery. Bantam. Sabi ko, ano to? May Napalitan. ganito. Sabi ko, ano to? Simula doon, namuhunan na din ako sa incubator. Kasi may pagkakataon siguro na hindi naman sinasadya. Nagkakapalit-palit yung itlog. Pero natawang-tawa na talaga ako na naging bantam yung manok ko. Ayan, syempre, thank you din sa Purified Water Pahiyas. Filipinas Purified Water. Ayan, so 210 per case. Oy, napakamura. Yan Sa ang, mga gusto yan ang magnegosyo. pambansang inumin ng mga Sa inyo pala to, Sir Honey. sa O, mga kasi anak ko. lagi ko nakikita sa sabukan. Masarap yung ano niyan kasi ang source niyan ay spring water. Spring water. Nakikita ko to usually sa Lucena. Yung arena doon sa Lucena. Doon, pag nandun ako, yun lagi yung mga tubig. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan to like, share, and subscribe sa ating mga social media platforms ng Larga na. Meron tayong Facebook, YouTube, at Instagram. Meron din tayong TikTok. At syempre, andyan na yan sa inyong mga screen. Isa-scan nyo na lang po ang ating barcode. Pinadali na sa inyo ng ating Larga na team para lang makita nyo ang ating podcast. Meron din tayo sa Spotify. At syempre, Sir Honey, ano naman ang magiging parting words mo para sa ating mga fans, sa ating mga followers? Pwede na kayong thank you or kung ano man. Ngayon, nais kong magpasalamat pa rin sa mga naniniwala sa aking breeding, sa mga sumusuporta sa akin, sa ating sports. Makakaasa kayo na si Honey Yu ay laging nasa matuwid at hindi gagawa ng kalokohan sa ating libangan. Yan. Syempre talaga naman, yan ang totoong sabungerong maginoo. Diba? Ayan. At ayan, syempre, magpapasalamat na tayo sa ating mga sponsors. Maraming salamat, Meraki Aesthetic Center sa ating skincare. Hair House Luxury Lipa sa ating hair, kahit magulo siya ngayon. Freezy. Ayan, at syempre, Battlecock Livestock Products, Sagupaan Feeds, Renaissance Tech, at syempre, huwag niyo kakalimutan, October 25, magkakaroon po tayo ng circuit, ang ating 7th leg sa Kawit Arena. Magkita-kita tayo dyan, mga kamimis. At syempre, maraming salamat, Sir Honey Yu. Thank you rin sa pag-invite sa akin dito.